Salamat gid sa inyo papamati diri sa Bethel FM Radio. Kung napanalanginan kamo sa mga mensahe, mag-text lang sa amon mga numbers. Ang amon smart number 0970-555-1277. Liwat ang amon smart. This is Bethel 99.3 FM, the Gospel Radio, broadcasting from the heart of Canlaon City, Negros Oriental. Higala kamusta o may adlaw may buntag sa tanan karon nga nagapaminaw diya sa inyo panimalay. Welcome karon sa ato nga programa, The Amazing Grace Radio Broadcast. Dako atong pasalamat karon nga aduna kita kay gayunan nga paminaw sa pulong sa Ginoo nga pagadalon sa iyang alagad o ga nakabisita karon na dako natong pribilyo nga nabistahan kita karon diri sa Canlaon City. Og ang magdala sa mga mensahe karon sa pulong sa Ginoo mao si Pastor Dave Epilipsia. Siya karon ang director sa ato nga seminary sa Leyte Baptist Seminary sa Macrohon or Upper Ichon, Macrohon, Southern Leyte. So ato ihatag kaniya ang panahon sa pagdala sa mensahe sa pulong sa Dios karon nga kabuntagon. Pastor? Okay. May nga aga sa tanan nga mga pamati sini nga programa. Salamat sa Ginoo nga sayo sa kabuntagon kita makapamalandong sa pulong sang Ginoo. Sa sini nga panahon nga daw dwindling kayo ang sitwasyon di lamang diri sa aton no domestic and then national but even global nga kahimtangan subong no mga gira mga kamatay ilabi na sa Middle East ato makita nga ang mga panagna sa Banya Kasulatan nga katuman na importante gyud nga tagaan ta pagtagad ang pulong sang Ginoo kay mo ning labing importante sa aton nga kabuhi no nga maka-prepare kita sa aton nga padulungan kay ang kalibutan mawala ini ang kalibutan tunawon sang Ginoo and even no ang sure nga butang nga may tabo sa kabuhi ta nga mag-abot sa aton kamatayon. Apan salamat sa Ginoo nga gitagaan ta niya sang isa ka written document because God don't want people to just live without any message from Him. Although God made so many revelations, but we praise God that He has given us this written document nga gisulat sa mga more or less mga 40 writers. Agod nga kini nga written document nga mao ang Bible nga ini hatag sa tanan matagaan kopya ang mga tao and then matudluan gid no sa ini nga kamatuoran kag ini nga programa of course ang mga wali diri mga pagtudlo kini ginakuha gid sa bala nga kasulatan. Ang labing importante sa aton nga kabuhi no nga kita kon magtaliwan kita sa sini nga kalibutan ining kalibutan ang importante nga magtaliwan ta nga hindi kita magkuno-kuno hindi kita magduha-duha kun diin padulong ang aton nga kalag kag espiritu
ang Ginoo naghatag sa aton sang pasalig, naghatag sa aton sang kasiguruhan, no? Nga sabtang buhi pa kita, aton makita ang kasiguruhan sa kaluwasan, ang kasiguruhan sa aton nga padulungan. Kay duha man lang atong nga padulungan kung hindi sa kinabuhi nga dayon upod sa Ginoo, uban sa Ginoo, o didto ba sa kalaglagan, no, sa condemnation nga of course eternal man. And salamat nga sining aga tanan kita mapahinumduman mga Kristohanon, kita madasig, kita ma-refresh, kita malig-on nga ang Bible nagatudlo sa aton, no, sang siguro nga kaluwasan. Kag kini nga kaluwasan makita lamang dira kang Jesus Christ. Kag amo ni ang pasalig ni Pablo sa simbahan sa Ephesus, diri sa Ephesians chapter 1 verse 7, nagaingon diri ang pulong sa Ginoo pinagi ni Apostol Pablo, kay gilukat kita pinagi sa dugo ni Kristo, sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako gayud sa grasya sa Dios. So dato makita no nga ang tanan nga ang kaluwasan, ang redemption, gikan sa sala, gikan sa pagkaulipon sa sala, aton na maangkon dira lamang kang Jesus Christ. Muna diri sa the book of Ephesians, si Pablo nagtudlo diri sang daghan nga mga panalangin, no, daghan nga mga blessings that we have because of the Lord Jesus Christ. So ang kabuhi ta labi na ang ato kaluwasan, no, it is always conditioned on the Lord Jesus Christ. Sa gihimo niya didto sa krus sa Kalbaryo. Muna ang balay ni Pablo rin nga kita gilukat pinaagi sa iyang dugo. Sa ito makita nga ang kaluwasan dira lamang kang Jesus Christ. Apano kano sa maangkon sa tao ining kaluwasan nga ginandam ni Christ, iya nga prepare mga almost 2,000 years ago dito sa Israel, dito sa Middle East. And in what way, no, nga maangkon ta ini nga kaluwasan? So ang kaluwasan human na siya, it is already, no, accomplished, it is already done by the Lord Jesus Christ. And that salvation is already planned in eternity, no, sa Ginoo, nga ang tanan nga mga tao sa kalibutan nga makasasala gikan sa kaliwatan ni Adan, nga sila makaangkon lamang sa kaluwasan, nga sila makaangkon lamang sa kinabuhi nga dayon, pinagi sa bugtong ugwa na lain nga halad, nga ang maong nga halad pagahimuon mismo sa bugtong nga anak sa Dios. Kay wala may lain nga kaluwasan sa bisan unsa pa nga paagi, no? The only way planned by God that maluwas kita, and ang Dios mismo walay opsyon, no, nga ang tao luwason, it is only by the Lord Jesus Christ. So in what way, no, nga ang mga tao dito sa Ephesus panahon ni Apostol Pablo sa nga pagwali, naluwas sila sa verse 13, ug mausab sa Ephesians chapter 1, no, Ephesians 1:13, ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busag ipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayod nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan, daygon ta ang iyang himaya. Hambal diri ni Pablo, sa giwalihan kamo dira, no, nako sa maayong balita, sa nadunggan ninyo ang bugto nga paagi nga maluwas kamo, no? Muna ang maayong balita may tungod sa kaluwasan nga diha lamang kang Jesus Christ. So ang kaluwasan diri nga giwali ni Pablo, makaplagan lamang diha ni Jesus Christ. Di ina makita, di ina makaplagan sa reliyon, di ina makaplagan sa mga ritual, di ina makaplagan sa lain nga mga pamaagi. Siling diri ni Paul, hambal ni Paul diri, that salvation is found only in the Lord Jesus Christ. And when this message of the gospel about salvation in Christ alone was heard, no, by the people in Ephesus,
sila rin Pablo, nagtuo kamo. You believe. You made a commitment to put your faith in the Lord Jesus Christ as your only Lord and Savior. Meaning, ang mga tao dito nagtuman sa requirements sa Ginoo, agod maluwas sila. And the requirement sa Ginoo, ang iyang condition, agod nga ang tao maluwas, nga tuuhan nila ang manluluwas, nga maulang ang gipadala, ang gihatag sa Dios, nga mao si Jesus Christ. And ang mga tao dito sa Ephesus, hambalin Pablo diri, o ang mga membro diri sa mga church no sa Ephesus, nga at this time siguro mao ni ang mega church kon sa aton pa nga modern time no. Dito sa Turkey, dito sa Asia Minor, kay ang Ephesus is key city man ni no, one of the key cities in Asia Minor, nga subong mao na ang Turkey, mega church o gambal niya nga kamo dira nga nagtuo kang Christ the moment you have heard the gospel concerning Christ that could save, ingon niya, you believe, nagtuo kamo. And by that, of course, naluwas sila. Og inang ang kaluwasan nga naangkon nila, it is a permanent, no? Permanent salvation. Kaluwasan ina nga siguro, di na kaluwasan nga halog-halog, no? Kaluwasan nga hatag bawi ba? Nga luwas ka pagdawat mo, and then mawala naman ako makasala ka, and then magdawat ka liwat. Hindi, no? Ina nga kaluwasan nga nadawat nila sa ilang pagdawat niya na one time sa ilang kabuhi, no? Hambalin Pablo, naluwas kamo. And by that, inya dire, sa pagtuo ninyo, ang priba, no? Sa inyong kaluwasan, o ang priba nga kamo luwas o luwas gayod, nga kamo inya dire, patikan, busag ipatikan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo, nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. So dire ang proof dire nga sila luwas og sila may kasiguruan sa kaluwasan nga bali Pablo gipatikan kamo, ye were sealed by the Holy Spirit. Nya kamo gisilyuhan sa blang espiritu. It means no kung tanawon ta ang the book of John nga ang ilang nga makasing-kasing nagsulod ang balaan nga espiritu. Sa time nga ila gidawat si Christ nga ilang nga manuluwas, hambal ni Pablo niya, kamo ginsilyuhan, kamo gin patikan, no? Kamo ginsudlan sa balaan nga espiritu. Ug man ang hambal ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, ngang kasing-kasing sa tanan nga mga nagtuo kang Christ, nahimo nga temple, no? Nahimo nga puloy-anan, nahimo nga Holy of Holies no, sa Old Testament, sa balaan nga espiritu, diin ang Dios nagapuyo. And the sealing of the Holy Spirit, aton makita mga Kristohanon sa tanan nga mga pamati, nagahatag ina sang gitawag kasiguruhan nga kita magapalangit gayod, nga samtang buhi pa kita, we could claim nga anytime mag-aabot ang kamatayon, no? Anytime nga magabalik si Kristo, wala na tayo pagduha pang diin ta padulong. Naa na ang gitawag assurance nga kita magaadto didto sa dapit nga prepare sa Ginoo nga yagi andam kanaton nga of course mao ang langit, mao ang kadagaya no sa panalangin nga giandam kanato didto sa kalangitan uban ni Jesus Christ. So man niya ang zealing, no, ang pagsilyo. Siguro ang mga tato, no, or whatever, but ang gigamit rin ni Pablo, no, timaan, ang gigamit siya diri silyo, no, ang gipatikan, no, gipatikan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo, meaning nga the Holy Spirit entered into our hearts the moment we put our faith in Christ. Ang Blang Espiritu nagsulod sa ato kasing-kasing, ug ang pagsulod niya mo na ang giingon dire, mo na ang pagpatik, no, mo na ang timailihan nga kita mga anak sa Ginoo. Of course kanang pagsud sa Blang Espiritu, wala na siya mga signs, no, wala na siya mga nga nalipong ka or nagpalpitate mo kasing-kasing or whatever, wala, no. It's a truth nga ang tanan nga mga tao nga baton kang Christ nga manuluwas nila,
nga ang Holy Spirit automatic na nga nagpuyo sa to kasing-kasing without any sign, no? But of course, we have that conviction nga gitudlo diri nga naa sa dira sa sulod naton. Nga although nga wala tay feeling, no? Nga something entered our hearts or ecstatic feeling ba, no? But ang truth rin ni Pablo nga the moment you put your faith in Christ, ang Holy Spirit nagsulod sa inyong kasing-kasing. O kabalo kita no nga sa karaan nga panahon, in the Old Testament times, New Testament times, and even right now, ining silyo, no, kining patik, kining silyo, isa kabutang ni siya daw global ni siya o universal nga practice, no? Universal truth ba? Uso na sa ang silyo, di lamang sa Old Testament, and then sa New Testament, but even hangtod karon no ang silyo is a common thing. Ug mao ning gigamit ni Pablo nga analogy or illustration about sa mga proofs no of the assurance of salvation nga ang mga tumutuo gin patikan, gin silyuhan sa balaan nga espiritu. Unsa man di ay no ang gamit sa patik, unsa man gamit di ay sa silyo. Of course no ang silyo halin sa Old Testament, New Testament tubtob karon, ang silyo nagapasabot ka na sa gitawag ownership, no? Ang sealing is a proof that you own something nga imo nga gisilyuhan, no? It means ownership. Common man ang abutang, no? May mga mananap nga kung uso sa una ang mga kawat sa mga manap, mga baka, so ang mga tag-iya sa mga baka, muhimo na sang silyo, no? Nga ila imarka sa ilang baka, sa ilang initial ba sa ilang ngalan, agod nga ina nga baka, mailhan nga ang tag-iya mo na ang nagadala sa ang silyo nga ara sa maong baka, no? So ang silyo is a common thing to show that someone owned the thing nga silyuhan. O ang mga tumutuo sa Ephesus nakasabot ni ini, no? Ang kahulugan sa silyo. When Paul said that you were sealed by the Spirit, nakasabot sila nga mga tumutuo may nagapanag-iya na something owns them. And of course, ang nagapanag-iya sa ila mao si Jesus Christ, mao of course ang Dios. Ining Ephesus nga lugar no may pantalan man gid ni siya no nga lugar sa panahon ni Paul, no, ang business dito sa Ephesus ining laging man lumber ba, mga bilog na nga mga truso, no. And then may mga dayo sa iban nga mga lugar nga nagakadto sa Ephesus and then nagapalit sa maong mga lumber, sa maong mga truso, no, daw pare sa poste ba sa mga electric companies sa daan pa, no, nga ginagamit kahoy ba ng bilog, no, nga kahoy. So sa pantalan sa Ephesus, damo na nagapile dito nga mga poste. And then ang mga tao, no, ang mga negosyante nga nagapalit dito sa mga poste, magsugo na sila sa ilang mga sulugoon nga mokadto dito sa Ephesus, magpalit sa maong nga mga poste. Pero di nila dadon dayon ang maong nga poste sa lugar nga sa tag-iya, no, nga nagpalit. Kundi ang himuon nila sa mga ginsugo, ilan apilion ang mga poste dito sa pantalan, and then ila pamarkahan na, ila silyuhan ba. Ang ilang nga isilyo mo na ang initial, no, or whatever nga timaan nga sa tag-iya ba. Either pwede na nga initial sa tag-iya sa nagpalit, no? So ilan na pinturahan ba or ano ilang gamiton dira sa paghatag sang silyo, agod mailhan nga ina nga mga poste may tag-iya na. O hindi na makuha sa lain kay lagi, no? Nasilyuhan na. Magpauli na ang mga sinugo, and then pagpauli nila, maybe a week after or a month after, ila balikon ang among mga poste, and then ila na nakuhaon. Sa ilang nga pagkuha, di na sila maglisod tungod kay may silyo naman, no? May ngala naman. So ila na pangwaon dira, ikarga sa lakyan, and then dadon dito sa dapit nga
sa dapit nga nagapuyo ang tag-iya o pagagamiton inang apostoy. So nasabtan ni sa mga tumutuo sa Ephesus no ang kaulugan nga kamo ginpatikan, meaning you are owned already. May tag-iya na kamo, may nagapanag-iya na sa inyo. Ang nagapanag-iya sa aton of course mao si Jesus Christ. So tanan kita nga matumutuo ang nagapanag-iya sa aton mao si Jesus Christ. Mana kita may kasiguruhan na kita sa kaluwasan no tungod kay kita ipanag-iyahan na. Ug amo nang giingon ni Paul diri sa Romans chapter 8 no verse 9 nga siling niya kun wala dira ang atong basahon in tuto no chapter 8 verse 9 sa Romans apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya kundili sa espiritu kung tuod man o galing nga ang espiritu sa Dios anaa sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Sa ato makita diri nga ang wala makadawat kang Christ, wala diha kaniya ang balang espiritu, wala siyang apatikan. Pero kadtong mga nakadawat kang Christ, nanay silyo sa balang espiritu. And anytime nga kita kuhaon sa Ginoo, no? Pinagi sa kamatayon ba or mo balik siya, wala na problema, no? Kita biyahe na paingon sa langit tungod kay may silyo na kita. May nagapanag-iya na sa aton. I-claim kita sa tag-iya sa aton nga kalag, kag espiritu. Ina nga mga-claim, of course, walain mao si Jesus Christ. Huwag ang gingon ni Paul dito sa chapter 6 na verse 19 sa 1 Corinthians, nga siling niya, dili na kamo inyo sa inyo kaugalingon, no? Because ye are bought with a price. Kay kita bakal na, ginpalit na sa dako nga bili. Kaya ang bili sa aton nga kaluwasan, ang bili no sa pagpatik sa aton sa Balang Espiritu, mao mismo ang dugo ni Jesus Christ nga ginpaagas dito sa cross sa Kalbaryo, nga aton nga gidawat, nga by that, ang Balang Espiritu nagsuod sa ato nga mga kasing-kasing. So na ang kahulugan sa silyo, no? Meaning it means that someone owns us. Kagambal sa Biblia kita iya na ni Kristo tungod kay aton gindawat siya subong aton bugtong kag personal nga manluwas. So sa tanan nga mga Kristohanon, tanan nga mga tumutuon no, nga nagapamati sini nga aga, salamat sa Ginoo no nga ang nagapanag-iya sa aton, ang aton nga agalon subong, hindi na ang kalibutan, hindi na ang yawa. Kundi nga aton nga agalon, ang ato buutan nga master, mauna si Jesus Christ. And most of all, siya ang aton nga manuluwas. Nga tungod sina, iya kita nga pagakuhaon, iya kita giandaman o luna sa langit tungod kay ang langit ato man nga inheritance. Ikaduha no nga kalugan sa silyo dere nga proof sa assurance of salvation nga ang silyo dere it means finished transaction. Kaya nahuman na nga transaction. Sa Old Testament kung magpalit ka og yuta no, may gina-prepare na nga mga dokumento ang ilang kwarta nga bilis sa mga yuta ginatimbang na kay mga Cohens man na no, by weight man ang ilang nga amount. And then after niya na may ilatatakan na ang mga dokumento silyuhan no, nga meaning ina nga transaction sa pagbaligya sa yuta kag pagpalit na human na no, it is a finished transaction. Sa ato gobyerno mamangyapon na kung maghimo ka sa mga transaction sa gobyerno ng mga permits or whatever, pagkahuman na sa mga transaction silyuhan na ina no, meaning ang that transaction di na utruhon pa. Kaya it is already sealed, it is already a finished transaction. Ug man ang ginahambal ni Christ diri sa chapter 19 no sa Juan, sa dira nga ginlansang sa cross sa Kalbaryo, may ginhambal siya, maginsulti siya nga pito ka statement, pito ka palabras no. And one of these sayings that Christ uttered while on the cross of Calvary, makita sa chapter 19, daw ika-anom ining palabra, no? 19 verse 29 and 30 sa John 19, didto may usa ka panaksan nga puno sa suka, o gitunlob nila ang espongha,
sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isupo o giisa kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw sesos sa suka, miingon siya, natapos na. Unya miduko siya og namatay. So after Christ said that ginauhaw siya, so ilagi andaman no sa pero kamani suka mani no tubig gisukaan giapduhan and then gibutang sa espongha and then gibutang sa baba niya sa pagkatilaw niya nga ina nga liquid no hindi tubig nga ordinaryo nagsinggit siya sling niya natapos na it is finished. It means no nga dito sa krus sa Kalbaryo gintapos niya ang plano sang Dios sa kaluwasan. He finished the work of salvation or working our salvation on the cross of Calvary. When he shouted, "It is finished," meaning ang kaluwasan ta nga ginlaraw sang Dios nga daan, no? Munang makita dira sa Ephesians chapter 1, yan ang gilaraw nga daan since in eternity, no? Usan ni sa mga klaro no nga butang nga gin-determine sa Ginoo. Mo ni ang may priba sa Bible, no? Nga the death of Christ is determined by God himself. Kay kundi ay determine wala gitay kaluwasan nga klaro, no? So ang Dios in eternity iyan ang gandaan giset, no? Ang kamatayon sa iyang anak nga his son should die on the cross of Calvary, giving all the people, no, in all the world, in all generations, in the sphere of time, no, tagaan sa kaluwasan. And when Christ was there on the cross of Calvary, he shouted, "It is finished." Nga ganito gisundan ina sa last nga saying, no, sa lain nga pag-record sa gospel nga, "Father, into thy hands I commend my spirit." So after shouting, "It is finished," he said, "Father, into thy hands I commend my spirit." So si Christ ato makita no nga wala siya namatay nga anam-anam ba? Wala siya namatay nga anam-anam or hinay-hinay ba? He voluntarily gave up his life. Ngano nga ang kamatayon niya dito anam-anam no nga may nga nag-chill siya, nag-seizure, may multiple multiple organ failure, wala no? Kaya masabihan rin nga nagsinggit siya, no? He shouted, so he died. When he died so strong pa. Kaya ang kamatayon niya voluntary man. He voluntarily gave up his life. Nga after nga nakita niya nga ang plano sa Ginoo sa pagluwas sa aton, pinaagi sa pagpaga sa dugo niya, natapos na. So he shouted, no? Ingon niya, muna niya ang paagi nga maluwas, no? Ang katawhan o gitapos ang naakon. Pag singgit niya nga gitugyan niya iyang soul and spirit dira sa Ginoo, hambal dire, nagduko ang iyang ulo and then wala na, namatay na siya. So Christ completed the work of salvation on the cross of Calvary. Ug mao na ang kalugan sa silyo, no? It means finished transaction. So when Paul said to the church at Ephesus, to the members ingon niya, "You were sealed by the Holy Spirit," meaning ang kaluwasan ninyo is a finished transaction. And the sealing of the Spirit, it means, no, nga ang kaluwasan nyo din na nga balik-balikon pa, no, nga balik-balikon pa, nga magwala-wala pa na, di na, no. Ang kaluwasan is already a permanent thing. It is a finished thing. Pariyaman na sa mga diploma, di ba? Sa diploma, graduate ka sa kinder, pag-graduate mo, ang mga diploma may silyo sa eskwelahan, meaning natapos na nimo ang kindergarten. So kadto ka sa elementary, pag-graduate mo sa elementary, mo gyapon no ang imong diploma may silyo sa eskwelahan. Ang silyo, it means natapos nimo ang elementary, hindi na ka balik naman sa grade 1, no? Kaya tapos na.
Pag high school nimo, the same gihapon. Pag graduate nimo, no, may silyo. It means natapos nimo ang mao nga transaksyon, no, subong anom ka tuig, no, kay may senior high man. Pag college mo gihapon, whatever course that you will be taking after you graduate from that course, then ang imong nga diploma may silyo na, nga meaning di na ka mag-eskwela balik. So amo ni ang kahulugan when Christ said it is finished, no? And you were sealed by the Holy Spirit. It means ang kaluwasan nimo og nakon is already completed. Luwas na ta, no? Because we are sealed by the Holy Spirit. Kita gisilyuhan na sa blang espiritu, di na ta magbalik pa nga makasala nga pagahukman sa Ginoo, makasala nga gikasukan sa Ginoo, makasala nga gikaligutan sa gitungod kay wala pa magdawat sa iya, no? Dili. It is already a finished transaction. So, di na ta magtrabaho pa sa to kaluwasan, no? So, ang mao nga word nga it is finished, of course, no? Sa Greek, tetelestai man na ang sa Greek, no? It is clear to the listeners when Christ shouted, it is finished. When Christ shouted, tetelestai. Ang mga tao nga nagpamati doon nakasabot, no? Unsa ang kahulugan sa pulong at tetelestai because that word, no, sa Greek is common, it is understandable and common to the ears of the people. Para sa mga panday nga nagapamati, when Christ shouted, it is finished, tetelestai, it means nga humana ang furniture nga ilang iya nga gitrabaho o gi-order sa nagpalit na humana, no, giandam na niya ang tanan, na apply na ang the last, no, nga butang sa mga furniture, may silak na, sinaw na, no, everything is already complete. Kag ang mga panday didto sa mga Greeks, no, musulti na sila nga tetelestai, it means it is finished. Wala na ikakuha pa, ikabuhin, wala na ika-minus pa sa mao nga nahuman nga furniture. Para sa mga mangunguma didto mo gihapon na siya tetelestai, no. Para sa mga manguma sila, ila daruhon, pagdaro, ilang bungkag, no, and then ilang balihon, pagbalidaro, and then after ni ana, ilang karason, pagkaras, ilalinyahan, and then pugsan sa seeds. Pagkahuman na puga sa seeds, maghambal na ang mangunguma, tetelestai. It is finished. Humana ang pagtanom, no? Ang pabuto na lamang mao ang pagtubo o pag-ani later. So, wala na ay problema, no, sa mga mangunguma after nga napugas na ang mao nga seeds, ilan na lang pabuto na ang rain, no, nga magpatubo, and then rain nga magpabulak o magpabunga, and then ang harvest magasunod. And then ang word nga tetelestai ginagamit man na sa mga negosyante. Kagamo no ang labing common, no, sa mga negosyante didto sa Greek speaking, no, kung may utang gani ka, of course listahon sa libro, and then kung bayran nimo, then paid, no. Pero sa ila ibutang didto mo na ang tetelestai. And then sa ilang sa mga negosyante, kung magpalit ka, no, tagaan kag resibo kung ang imong nga pagpalit dili installment, fully paid cash, no, tatakan na sa rubber stamp ang ilang resibo nga tetelestai, meaning it is fully paid, wa nay utang. So ini nga statement nga it is finished, nasabtan na sa mga panday, nasabtan na sa mga mangunguma, nasabtan na sa mga negosyante. Nga mauna ang common nga mga tao at a time, no, nga nagapamati kang Christ dito sa Krus sa Kalbaryo. Sa kaluwasan is already a finished transaction, no, na tay ikadugang pa, no. Wa tay ikapuno pa ni ana or ikaminos, no. It is already complete. Human na ang kaluwasan, it's already a package, no. It's like a gift nga may wrapper na may ribbon na nga andam na lang na nga pagabatunon o ato nga dawaton. Di ata maghimo pa o lain nga paagi sa kaluwasan because the salvation is already completed by the Lord Jesus Christ. Sama ba sa tambal, no? Kung nilantan ka, taas imo nga temperature, unsang himuon nimo?
maghimo ka pa ba og paracetamol agud nga imo tumaron? Di na ka maghimo pag paracetamol kay human na, no? Damo na paracetamol, baka lamang din tumara, and then imo hilanat magpana siya, no? Mag-subside na. Kung kadto ka sa Manila, maghimo pa kag eroplano agud makadto ka dito, di na kay human na, may eroplano na. Tabok ka sa dagat, pikas isla, maghimo pa ba ka og pump boat or barko agud nga makatabok, hindi na, human na. So kung hilantan ka, maghimo ka pa og paracetamol, patay lang ka, di ka kahimo pa sa paracetamol, no? Kay wala ta kabalon sa mga ingredients diha, no? Og siguro mga tao may nga buang man nga tao, no? Human na ang tambal niya, maghimo pa siya agud nga mag-ayos siya. Kung magpa-Manila ka, no? Maghimo pa ka eroplano, mga buang mga tao siguro nino nga sana nga human na eroplano, and then maghimo pa sa iya. O na, no? Kung magngita pataglain nga pagi sa kaluwasan, kung magtrabaho patagod maluwas kita, something is wrong with our minds. Something is wrong with our hearts. Wala ta ka sabot, no? Wala ta naka siyasat sa pulong sa Ginoo nga ato kaluwasan di ay it's already a finished transaction. And it was the Lord Jesus Christ who finished that salvation on the cross of Calvary. And then ang last diri sa silyo, no? Para sa karon nga aga, di lamang nga ang silyo nga priba ni nga kita assured nga luwas tungod kay ang silyo, it means, no, ownership. It means a finished transaction, o katapusan diri ang silyo nagapahangop sa gitawag security. It means security, kasiguruhan. Manang giingon diri ni Paul, no, sa chapter 1 sa verse 14, ang Espiritu mao ang pasalig nga nadawat gayod nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan daygon ta ang iyang himaya. So ang mga silyo subong common, no, sa mga bottled water, ang iyang mga takob na may silyo gina, no? So di ta magbakal sa tubig nga ang iyang cup, no, dili selyado sa mga bulong, sa tanan nga mga bottled nga mga products may silyo gina, no? Ang ato nga mga water meter may silyo na. Ang aton nga mga electric meter may silyo na. Unsa ang purpose nga no gibutangan og silyo, no? Ginabaligya agud nga ang content ni ana dili ma-contaminated. Sure ba nga ang content niya dili maunsa, no? Secured ba? Ang mga mitruhan nato sa tubig gisilyuhan na sa mga water distributor, no? For what purpose agud nga hindi machupi ang mitruhan, no? Hindi ma-distrongkar ba? Hindi malimbungan, no? Muna may silyo. Kaya nag-check up nila kung ang mga silyo na daot namin imogin hilabtan, no? So muna nga ang mga water distributor, electric distributor, di na nga ilabantayan na ang mga tanan nga electric meters, no? Agud nga di makawat, di na kinahanglan kay may secured naman, may silyo naman. Mogyapon, no, ang mga botelya nga ang mga may mga products nga ara sa mga botelya, either plastic bottled or kanang mga glass, no, di na lang ilabantayan na kay secured na siya at tungod kay may silyo. So muna ang inre ni Pablo, no, nga ang kaluwasan ta is already secured. Siguro, no, di anta magdaduha pa nga magapainpierno kita. Muna makahambal kita nga kita luwas og luwas gayod, no? Nga once we are saved, when we put our faith in Christ Jesus Christ, and the salvation is what? Forever. Once saved is always saved, no? Kaya lagi secured kita. Og diri gihambal ni Pablo sa verse 14, ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayod nato ang gisaad sa Dios. So when we put our faith in Christ and the Lord Jesus Christ, in Pablo dire, gin ang Holy Spirit kanang silyo sa aton, it is sa English, no, it is an earnest, no? Ang gin sa Bisaya dire Cebuano, pasalig. Sa lain nga version, guarantee. So ang word nga earnest, no, somewhat nga down payment, pero di man down payment, no?
ang lain nga word I think no nga tukma is patinga. When we receive Christ in our hearts as our Savior, only Lord and Savior, we are sealed by the Holy Spirit as ingon nga patinga, no? Ang patinga is different from installment. Of course, ang patinga down payment. Kung bakal tag duta, kung di pa matapos ang transaction, di ba, mag-demand ang tag-iya sa duta nga may down payment ka. Unsang purpose? To make that deal secured. To make that deal nga sigurado gid nga baklon tuod kay may down payment na no? Kung magpatahi ka sang karsones or whatever diha, may mga sastre nga mag-demand sang patinga, down payment, half the price sa labor, no? For what purpose? Agud nga secured, no? Secured ang mananahi nga kana lukaton yun tungod kay may down payment na kay sayang man nga naka-down na ka and then di mo lukaton, di mo kuhaon, no? So mo ni ang namin diri ni Pablo nga ang Holy Spirit is the guarantee, pasalig ni, no? Murag kasban ba, no? Nga pasalig na nga ang kaluwasan ta, it is already a final deal tungod kay may down payment na. Ug ang down payment there di na siya nga basta-basta lang. Ang down payment is even, no? The third member of the Holy Trinity, ang balaan nga Espiritu mismo. So we praise God sa tanan nga mga nagapamati subong broadcast. Kung may ara pa nga walay kasiguruhan sa kaluwasan tungod kay imo pa ginatrabaho ang kaluwasan nimo, hindi na siya, no? Okay man na, pero di na siya makaluwas. Ang makaluwas sa aton kang makahatag sa sigurong kaluwasan, mo lamang ang pagdawat kang Christ, ang paghimo sa iya, subong imubugtong og personal nga manluluwas. Sa dirang imo dawaton siya, subong imo nga manluluwas, sama sa Biblia, the Holy Spirit will seal you. Ikaw patikan sa balaan nga Espiritu. And by that, of course, no, pasabot ka na nga ikaw gipanagiyahan na sa Ginoo, ang kaluwasan nimo is already finished, no? And then ikaw secured na. Muna ang silyo, no, kay naa na gitawag down payment. I think ang silyo diri nga nagapasabot sa security ang the best ng analogy sa unang sa wala pa uso ang mga email, wala pa uso ang mga text, ang uso sa una sulat pa, no? Himo ka sulat and then musulod sa sobre kadto ka sa post office and then butangan na stamp, ang stamp silyo man na, no? Pagbutang mo sa stamp and then tataka na sa may rubber stamp na siya and then ihulog sa buson. So ang ina nga sulat di na nga imo pa na nga bantayan o gwardiyahan. Aron nga sure ka nga makaabot gid sa imo nga ginsulatan, hindi na. Ang mao nga stamp maghatag ng assurance nga ina nga sulat makaabot gyud na normally makaabot gyud na sa imo ginsulatan tungod kay may silyo. Pero kung walay silyo, of course, there na kutob sa post office, no? Ug mao ni ang hambal ni Pablo, no, nga Holy Spirit nga nagsilyo sa aton, it means we are already secured, no? Kay naa nagi down payment na nagitawag deposito, and that deposit himself is the Holy Spirit. And we praise God, no, sa aton nga mga tumutuo. Salamat nga ang ato baruganan subong nga mga Bible believers nga kaluwasan ta secured na, ang kaluwasan ta siguro na. Ang ato kaluwasan wala nagasandig sa atong reliyon, wala nagasandig sa aton nga mga binuhatan, kay kung nagasandig wala tay kasiguruhan. Kaya nagapaninguha pa kita, nagapaningkamot pa. Apan salamat ka tungod kang kaluwasan ta, dira lamang kang Jesus Christ, mauna nga ang ato kaluwasan siguro. And one of the proofs is that we are sealed by the Holy Spirit. So kung may nagapamati subong, no, nga wala pa siguro nga ikaw magapalangit, gapaninguha ka, nagapaningkamot, butang ka na nga mga maayo, but of course di makaluwas. So ang makaluwas nimo and to have the sealing of the Holy Spirit,
you need, no, to transfer your faith in the Lord Jesus Christ. Himoa si Kristo nga maulang ang imo nga manuluwas ug ang ginatuhan nimo nga mga lain imo na ipadaplin, imo na siya ipahigad, no? And then imo lamang itugyan ang tanan sa imo nga kaluwasan kang Jesus Christ. Kay siya man lang ang manuluwas nga gihatag sa amahan diri naton. And the moment you believe in the Lord Jesus Christ, then hambal sa Biblia, the Holy Spirit will seal you. O kana priba nga kita luwas og luwas gayud. So salamat gyud sa tanan nga mga nagapamatay. I hope nga ining broadcast sa sining aga nakahatag sa mga tumutuo, nakahatag ini encouragement, nakahatag refreshment, something like that, no? Nga ang aton nga kaluwasan siguro klaro kay mao nang gitudlo sa Bible. Kag sa mga wala pa nakasiguro sa kaluwasan din, no? Why not this morning put your faith in Jesus Christ as your only Lord and Savior, and by that maangkon mo ang siguro nga kaluwasan. Kaya Hamalin Pablo, patikan ikaw, silyuhan ikaw sa balaan nga espiritu. So salamat gid, no, sa tanan nga mga napamatay. Hope nga na bless kita sa pulong sa Ginoo sa sining aga. Okay, salamat Pastor Dave Epilepsia sa pagdala sa mga mensahe, mabulawanon nga mga mensahe sa pulong sa Ginoo karon nga buntag. Okay, atong before ta nga mahuman ato ning basahon ang nagatan-aw live karon sa Facebook, Pastor. Okay? Daghan diri. Si Ma'am Ginny Rivera Bohol, matod pa niya, wow, good to see you, Pastor Dave. Maayo kay nakasuroy ka sa Negros. Ma'am Chilin Diginyon, good morning, Pastor Peter, Pastor Dave. Og sa tanang tig paminaw, God bless everyone. Og sa kay Ma'am Ginny Bohol gyapon, good morning, mga pastors, God bless sa tanan. Okay, si Sir Julius Pugo sa Daginutan. Kailan ka ni Pastor? Okay. Good morning mga sir, pastor og sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo nga nagdalag kaluwasan sa tanang bituog midawat sa Ginoo. Mayong buntag usab. Sa kay Mrs. Gina Indino, good morning pastors, God bless. Kay Sir Jeremias Gabion, taga Gimaras, pastor, no? Good morning Pastor Dave and Pastor Pete. Og sa kay Ma'am Mirian. Asa na to? Okay, kay Ma'am Mirian halin kini sa Hawaii. Ingon niya watching from Hawaii. Good morning or good evening diha, ma'am. Sa kay Adrian Villasincio, good morning. Praise God, good morning Lolo Pastor. Okay, kay Mrs. Lindley Perikin di Baguio, good morning Pastor. Good morning pod. O sa kay Ma'am Ging sa Baluputan, wow, among pastor sa LBS, among pastor sa LBS. Okay. Sa tanan karon nga nagatan-aw live, no, diha sa inyong sa Facebook o bisan pa diri sa Bethel Radio FM. Daghang salamat sa inyong paminaw. Sa gyapon kini si Pastor Pedro M. Ilajo Jr., kauban ako si Pastor Dave Epilepsia. Magaingon kanimo higala, ikaw gihigog may ikaw sa Ginoo. Daghang salamat. Salamat gid sa inyong pagpamati diri sa Bethel FM Radio. Kung napanalanginan kamo sa mga mensahe, mag-text lang sa amon mga numbers. Ang amon smart number 0970-555-1277. Liwat ang amon smart number 0970-555-1277. O sa amon globe number 0997-063-2578. Liwat ang amon globe number 0997-063-2578. Salamat liwat sa inyo pagpamati
diri sa Bethel FM Radio.